am James. And I am Neil. And we are your hosts for today's video. For heads-up purposes, we are second-year students from CSPC taking the course of Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management. Food Service Management. Since we are taking the course of Food Service Management, so take note, partner. Magkakaroon na ng idea ang ating mga viewers or audiences sa ating content ngayon. Yes, partner. And syempre, as our target to this video is no other than the incoming first year na magtitake din ng course ng tulad ng sa atin. And also, makapagbibigay din tayo ng learnings and awareness when it comes to this content. That's absolutely right, partner. That's a good advantages sa kanila, yes, partner. No? So, handa ka na ba, partner? Ang ating mga audiences, handa na ba? G na kami, partner. So welcome to the Bataan portion. James, are you ready with your team? Yes, always ready, partner. And to begin with, kasama natin ang ating napakasipag na Little Future Teacher Shop ni Solidad. And also, andito din ang pang-word class sa lutuan, ang Ninong Rai ng FSM, Mr. Ryan Rapinian. Okay, sinamahan tayo ng ating Ninong Rai ng FSM. Yes. So, my first question muna ako sa inyo, di ba? Parang kahapyaw ng ating cooking series. So, how was your day nga pala? May pressure ba, exciting, or challenging yung mga magaganap ngayon? Madali lang naman siya. And may mga matutunan. Yes. Yes, Nice. So, partner ba? May questions ba? As a FSM student, may hirap ba? Or kaya naman? Kaya naman, may mga challenges lang talaga na mas sa yung experience mo and more on learning naman. So, perfect. Diba? As you can see, sa ating mga audience dyan, take a tune sa mga sinabi nila. So, may tips na kayo. May tips na kayo sa mga incoming first year natin dyan. So, ano nga ba yung mga recipe na ipiprepare ng mga guest chef natin ngayon? Isa lang naman siya, and which is yung mango jam. So, ayan, mango jam. As part of food processing, yun po yung ipiprepare na glass natin. Yeah, so let's start. So, Little Chef and Ninong Rai, ano ba yung mga ingredients na kailangan natin dito? So first, we have a blended mango, white sugar, and water. And then the last is lemon juice. And syempre, di dapat natin kakalimutan ng gagamitin natin tools. Wooden spoon and wire wicks and the pan. So, proceed na po tayo sa pagluluto ng mango jam. So, first is the water. Ayan. Yung tubig. The sugar. Tutunahin muna po natin yung sugar. Dalawang hit. Fire. So, ayan, susunod na natin ang ating mango. Blended mangoes. So, ayan, we can pour 2 cups of mango. So, ayan, for Little Chef naman, paano natin masasabi na luto na yung mango jam? Ano ba yung right consistency niya, yung texture, and so on? Ay, that's a good question, ha? Kuha tayo ng konting tubig and isang kutsara at kuha tayo ng konting mango jam. Then pag yun, ipatak na natin sa tubig. Pag dire-diretso yun na bumagsak doon mismo sa tubig, okay na yung mango jam natin. Kumbaga, hindi siya naghiwa-hiwalay dun sa tubig. Oo. Yes. Oh. So, perfect tips. So, ang taon na ng aroma niya, ha? May idadagdag pa ba kayo? Kasi para sa akin, parang napipil ko na yung right consistency. Ano pa ba? May kulang pa ba tayo? Wait, partner, I think kulang siya ng sugar. Okay. So, Ninong Rai, parang kulang siya ng sugar, no? Dadagdagan lang natin siya ng counting sugar.
Para ma-observe natin yung Ayan. texture. Magaling talaga partner ng ating mga Yes. future teacher and future interpreter. Nagulog na tayo. So, ayan. Makikita niyo yung consistency. Pwede ba natin ano yung camera para makita ng ating mga viewers yung ano na ba yung lagay ng consistency. So, ayan. Para makita natin, pwede ata natin gawin yung sinasabi ni Miss Sol kanina na for testing sa Sige. consistency ng ating mango jam. Wait lang, kukuha lang tayo ng baso. Ayan. Perfect. Napaka-perfect ng innovation or progress, especially ng FSM students. Kaya sa mga incoming first year dyan be ready kasi hindi magiging madali pero enjoy nyo lang yung magaganap, especially kapag mga nagla-laboratory, di ba? Yan yung minsan nangyayari. So, yan yung kadalasan na kailangan natin may survive, especially yung financial, di ba? Siyempre, andyan yung perseverance natin and endurance test na kung saan mag-invest tayo ng a lot of energy, a lot of time, efforts. So, kailangan lang natin gawin is maging ready. So, ayun. So, let's try. Nagtitapyo ng ating partner ng tubig. Sige, try mo na po. So, ayan, matry nga natin kung upload na ba. So, ayun. Pwede na siya. Kasi di siya Ayan. nag-iwalay. Perfect. So, Ninong Rai, ano na yung ating next step? So, ilalagay na natin siya sa sterile bottle. So, ayan, this is our sterile bottle. And ano na po siya? Na sterilized na to avoid contamination or early deterioration ng food. That's why yung food processing natin, minsan ganun siya sa medikuloso. Kasi kailangan natin maging aware sa mga factors na maaaring mangyari. That's why kailangan natin gawin yung sterilization, especially sa bottle. So ayan, since tapos na ang cooking or pagluto ng mango jam, kailangan nating sentensyahan syempre. Hindi yun mawawala partner. Syempre kailangan nating tikman kung approve ba talaga yung ginawa ng ating mga guest chef. So ayan, let's begin on time. Ano mo partner, may kakaiba dito sa mango jam na to? Hindi sa yung usual Sarap. na nabibili. Kasi, kapag homemade, alam mo eh. Yes, tsaka sigurado natin malinis yung product natin. So, ayan, mga viewers, hindi man po namin mapatakim sa inyo. Yes. At least kami po bilang meron ding expert sa food tasting. So, ayan, kami na po mismo magsasabi. Masarap po siya. Masarap po yung gawa ng food service management students. So, ayan. Since natikman na natin yung finished product na mango jam ng ating mga guest chef. So, may last procedure pa daw na gagawin ng ating Ninong Rai. So, ano ba nga ba yung partner? The packaging. Okay. So, ayan. Ika-transfer niya na yung mango jam dito sa bottle. Ready bottle. So, ayan. Gilid muna natin ito. So, ayan, Ninong Rai. As you can see, ginagamitan niya ng funnel para hindi makalat yung pag-transfer ng mango jam. So, ayan. Nagigita natin yung right consistency. So, ayan, nakagawa na tayo ng homemade mango jam. So, parang may kulang. Oo nga, parang may kulang. Wait lang. Isipin natin. Sa ating mga guest chef, parang may kulang siya. I think kulang siya ng label. Yes. Kasi for potential marketing strategies and also para yung classification ng ating product. Para mas maganda. Okay.
Stay tuned guys for our audience kasi ipapakita natin sa inyo kung paano nga ba gumawa ng label using the powerful tool which is Canva. So ayan, just stay tuned for us to be able to show yung process sa paggawa ng ating label. So for today, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-edit ng label using Canva. So first is, meron dapat tayong naisip kung anong shape ba ng label ang gagawin natin. Kaya I decide na circle ang gagawin ko. Maglalagay lang tayo ng circle at papalagay lang natin to para siya yung magiging background ng ating label. So mag-a-add tayo ng circle kung saan natin ilalagay yung picture ng ating mango jam. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ba maglagay ng picture using this Canva. Next steps natin is mag-a-add tayo ulit ng circle. Siya yung magiging border ng ating label. So pupunta tayo sa colors and pipili tayo kung color kung ano ba yung mas magbabagay sa ating border. Mag-a-add ulit ako ng another circle para sa pangdagdag design ng ating label. Pipili ulit tayo ng color kung ano ba mas magandang color sa ating label. So mag-a-add ulit tayo ng dot na ilalagay kong design. Kayo na bahala kung ano ba yung design na ilalagay nyo sa yung label. So malapit na tayo sa pinaka-exciting part. So maglalagay na tayo ng graphics na mango sa ating label. So pipili lang kayo kung ano ba yung mga gusto nyo. Then ito yung napili ko. Yung size ng mango na gusto nyo at kung saan part siya ilalagay nyo. And para magmukha talaga siyang mango jam, hahanap tayo ng jam na ilalagay natin. At ayan na nga, may napili na ako. So set nyo lang siya ng size na mas babagay dun sa ating label para mas maganda tignan ang ating label. At syempre, di mawawala yung name
yun ang pinaka-importante, yung pangalan ng ating mango jam. So ilalagay natin is homemade mango jam. So, i-curve lang natin yung text para magandang tignan yung ating label. And that's all. Tapos na tayong gumawa ng ating label sa ating mango jam. So ayan, andito na ang ating mahiwagang label. So, na kung saan ginawa siya through Canva application. So malaking bagay talaga, partner, yung nagagawa ng ating application app, which is ay nakapag-provide tayo. So ayan, sa ating mga viewers dyan. So, ayan, nagkaroon na kayo ng idea kung paano ba gumawa ng label using Canva application. So, partner, nasa na nga ba yung, natin, mango jam? So, andito na yung mango jam and we are in a final part of food processing, which is the labeling. So, as part of food processing, kailangan po natin na i-attach yung label na kung saan maka-classify yung product and also for marketing strategies na din. So, are you ready, partner? Yes, partner. Ayan. Pipili lang po kayo kung saan yung i-attach yung ating label. Either sa top or dito sa mismong gilid. So, mas prepared ko siyang i-attach dito sa taas at sa top. Kasi, align siya sa size ng ating label. So, ayan, partner, i-attach ko na. So, ayan. So, ayan, that's it. Ganun lang siya kadali. So, ayan, thank you very much for watching and listening. So, I hope na marami po kayong natutunan through our instructional materials and we look forward po namin yung mga incoming first year na magkaroon po sila ng idea, advanced knowledge, and also learnings na kung saan magagamit po nila sa kanilang laboratories and all. Partner? Yes, good job to our group, partner, and also good luck to the future BT and FSM students. So ayan, see you around mga incoming first year students. So I hope na sana mag-embark tayo ng magandang moment and also learnings and knowledge. So thank you very much.